Nagpasiklab na naman si Grandmaster Hans Mokniman sa kakatapos lang po na Title Tuesday. Antindi po dahil 3 bigating manlalaro sa buong mundo ang nakalaban niya. Isa po dyan si Hikaru, sumunod si Nepo, and then Ali Reza. Ano ang mga naging resulta? Unahin po natin ito. Round number 8 ito nangyari. Laban niya po kay Grandmaster Hikaru Nakamura. So, E4 po ang tinira ni Hikaru and then E5. By the way, this is the first time na naglaro po si Niman sa bagong format ng Title Tuesday. First time. Ang Title Tuesday ngayon, wala nang increment. 5 minutes lang, play to finish. So, kailangan mabilis ka. So, nag-Knight F3 po, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez na sinagot ng A6, umatras, Knight F6, and then nag-castling lang si Hikaru. Ito po yung Morphy defense sa may Ruy Lopez opening. Pagka-castling, nag-bishop sa E7, nag-rook to E1, depensa sa pawn, nag-B5 na, tumakbo, and then nag-castling din. Pagka-castling, nag-C3 with the idea of D4 na sinagot lang ng Knight to A5 ni Hans Mokniman. Yung Knight A5 po, hindi po yan yung pinaka-common. Ang common po dyan is D6. Kasi ang Knight A5, binibigay mo yung pawn sa may E5 na hindi kinapture. Ang tinira po is nag-bishop to C2. Ngayon, gusto ko lang pong ipakita ano bang mangyayari pag tinikman. Pag tinikman po yan, babagsak po yung bishop, mawawala. Pero ano ngayon, 1 pawn up ka . Let's say mag-queen takes B3. Anong sunod? Bishop B7. Pressure po dito. Didepensahan mo na D3 and then magdi-D5. At ang mangyayari po, underdeveloped ka, pag kinapture mo to, magkakaroon ng malakas na puwersa. Ito pong black, like magna-knight takes D4, malakas yung bishop, mamaya lilipat to dito, malakas doon, magkakaroon ng queen dito, at medyo ipit po yung dating kahit na 1 pawn up. Kaya hindi ginawa yan ni Hikaru. Ang ginawa niya po, Bishop C2 nga, nag-D5 naman si Niman, nag-D3 kunat lang, kinapture, pawn takes, and then pinalit yung Reyna. Pagkapalit ng Reyna, Bishop D6 to depend upon, nag-A4 naman, binabasag yung queen side na sinagot lang ng develop Bishop to E6, tumira po ng Knight to D2 para bukod sa develop yan, pine-prevent po yung mga talon. Anyway, nag-H6 lang si Niman. Bakit? Para po walang ganon na Knight G5 na sinagot ng B4 na tumalon sa C4 and then nag-bishop to B3. Aba, cute ng bishop to B3, oh. Kala mo malilibre yung bishop like capture, diba? Kaso, pagka-takes kasi ng isang knight, depensado pa rin. Anyway, rook FB8 and then nag-knight takes C4, pawn takes, tumakbo, and then C6. And according sa engine, this is still very equal. Nagtira po ng A5 si Hikaru, rook to C8. Ang idea, mag-C5 na sinagot lang ng H3. Kunat naman nun. Pagka H3, nag-rook to B1, and then nag-knight dito at napilitan na po mag-C5 yan. So, ang nangyari, capture, takes, aba, nagsabayad, kinain, takes, kinapture, and then umatras, at ito po ay very equal again. Pero kung titingnan nyo po yung oras, abay, 3 minutes pa, mahigit si Niman, 2 minutes na lang, ito pong si Hikaru, tinirahan po ng B3, and then nagtulak din, sabayan kayo. So, in case kasi na itulak mo, kakainin lang. Tapos pagka-takes mo, tulak at hindi mo maabutan. Kaya po, ang ginawa is nag-bishop muna sa may A7 para in case na itulak, pwedeng kainin, na sinagot ng rook to E2 to defend the B2. At dito po, aba, tumira ng bishop D4. Wow, interesting yan dahil siguro may mga idea later on, discovery, bagsak yung tore na sinagot lang ng bishop to B2. And after bishop to B2, nag-blunder ng matindi si Hans Mokniman. Bakit po tumira po siya ng rook to C2 na mali daw? Ibalik lang natin ang tamang tira bago po ituloy yun. Rook to C7, bantayan daw po yung tulak. Kasi malamang daw po kakainin ito. And then pagka-takes na ganyan, pwede ka daw, ano bang pwedeng gawin? Hindi na maitulak no, gaganon. So, pag gumanito para prevent yung tulak, may libre naman doon. Malamang daw po magtulak ng ganun to defend. And then, magna-knight daw po yan dito, ganun, bigay pressure. Medyo equal daw po ang datingan yan. Anyway, ang ginawa po is nag-rook to C2 na malaking pagkakamali. Kaso, hindi nakita ni Hikaru yung tamang tira. Ang ginawa po ni Hikaru is bishop takes, which is hindi ganun kaganda. Ang simpleng panalo,
capture mo yung torre. Persado kang kumain dito, capturein mo yung bishop. At pagka takes po dito, simple bishop d3, wala na. Babagsak na to, may pass pawn doon. Na miss ni Hikaru yan. Ibalik natin doon, ayun na nga po, kinapture takes, capture takes, and then nag A7, nag-ginanunan, rook A2, A8, persado po yan, na sinagot ng rook B1, na yun na ang pinakamali. Kasi kung gusto mong manalo, pwede pampilitin. Ang tira po is mahirap makita, rook to A5. Hanip na yan, para saan yan? Parang, ano to, tulak, anong gagawin? Bishop to D3. Ayun. Paano ipapanalo? Wala pa rin naman no? Ito pang panalo. Ganyan? Ganyan ba? Hindi ako sigurado pero lamang daw ng konti, no? Hindi naman winning, slightly better. Ibalik lang po natin kasi ang ginawa nga is the rook to B1 which is going for a draw na. Ayan, napalit lang. At dahan-dahan lang po nagkapalitan na uwi sa tabla yung laban. Nagpipilit pa ng konti si Niemann pero ito yung tabla na. Nauwi sa tabla. So natabla po siya kay Hikaru, no? Up sa round 8. Pero round 9, nanalo po siya kay Xu Haoshen, ayun, ng China. Nanalo po si Niemann dito. Pero etong matindi, round 10. Aba, kalaban po ni Niemann, walang iba, Ian Nepomniachtchi. Grabe to. Tingnan natin By the way, ang mga nagduda kay Niemann is si Hikaru, si Magnus, and si Nepo ay isa din sa mga nagduda yan. Na nag-i-engine daw si Niemann. So, tingnan natin kung ano mangyayari sa kanila. So, nag-d4 po si Nepo, knight f6. Uy, Nimso. Nimso po ang pinasok na kung saan in a3 takes, and then knight to c6. Ang knight c6, ay, ang idea niyan is magaganito yan common. Kaya inuuna yan. Yung iba kasi nagsi-c5 muna, pero knight to c6, nag-f3 lang, para naman po makapag-ipon, na sinagot ng b6. Ayan na nga, mag-knight a5, bishop a6 siguro to. Ayun na nga, kailangan po yung d6 kasi tutulakan. Nag-bishop d3, nag-h3, umatras, nag-e5 para hindi na siya makapag-e5, para yung knight makatalon na po, na sinagot po ng knight to d2, defending the d4, at ayun na. So, hinahataw na po yung kanyang pawn sa may c4. So, kinaslingan lang. Aba, teka lang. Pisto mira ni Nepo, binigay lang yung pawn. So, ibig sabihin, abay, linya pa ata ito. Linya nga, talagang pinapakain pala yan. Ano mangyayari pag kinapture? Tinakes capture, takes, and then nag-queen to d3. So parang sinasabi, sige, lamang ka ng pawn, pero hindi mo mararamdaman pa yan, at malakas ang aking sentro dito. So napilitan po yan mag-b5 to defend, and then nag-a4, tapos nag-c6 to defend, and then kinapture, and then binawi. So ang ending po, 1 pawn up po ang itim. Pero wala naman pang dating. Yung queen niya hindi makagalaw, masisira po ang structure mo Baka mamaya later on makapag F4 babarag po sa F file At sinasabi nga po ng engine may konting kurot pa ng konti 0.10 sa white. Anyway, tumira po ng rook to si A6 hitting the pawn at siguro para hindi makatulak at dodoblehin po yung kanyang tori doon. Na sinagot ni Niemann ng queen to c8 hitting the rook, at dahil doon hindi po matakes ito, masisira sana po structure kasi may takes doon, kaya napilitan po yan, rook to a1, and then nakatakas knight d7, no? Nakatakas, nawala yung pin, though sabi ng engine equal pa rin ito, medyo makakakilos na ng konti yung black. Anyway, ang tanong, coach, libre yung pawn di ba pwedeng kainin? Pwede pong kainin, kaya lang pag tinix mo kasi yan, no? Ang pinakaayaw po siguro mangyari dyan ni Nepo is mapapalit yung mga pyesa dahan-dahan na yan, no? Tapos gaganyan. I think ayaw niya yan kasi gusto niya siguro manalo, no? Anyway, ang nangyari po is nag-bishop to e7. Aba, medyo mali pala yan na hindi maganda. Unang tingin maganda kasi pagkarok doon may capture, pero mali. Kasi may tiradang boom, pinin doon ng isay. Grabe, no? Bakit nangisay yan? Coach, may context pa tayo Dito po nangisay. Grabe yung knight c5 ni Niemann. Nalagas. Hindi po makapture yan dahil babagsak yun. Pero napilitan na. Kinain na lang kaysa ma-quality down. Ayan. Ganyan po ang nangyari. Quality up bigla. At ito po ay a matter of technique na lang.
Of course, hindi pa ganun kadali, pero ayan, pass pawn. Lamang kasi ng pawn talagang itutulak mo yan. Okay? Okay, pinapalit. Lamang ng piyesa Umiwas sa atake. Tulak na naman. Depensa lang muna. Capture, of course, pinalit. Takes. Tinulak, discovery check, pero may ganun Okay? Bakit? May threat na mate. Nadepensahan na yung check. Kaya napak yung C2 po yan. A3 tulak lang. Tumira po ng F5. Nag-rook lang sa may G5. Nagtulak. Umatras lang ulit yung tore. Kinapture yung pawn na tinirahan lang ng Queen D5. Sinimplihan lang. Depensa lang. Itutulak talaga yung pawn. Tinulak ng tulak. Tinulak lang din. Talaga nagkakatulak-tulakan lang Walang pansinan mga sir. Tinulakan ng tulak. Ano kasi, dinipensahan yun kaya binigay. Kaso, wala, hindi pinansin. Anyway, nag-promote, kinain lang po. Kinapture, nag-king takes, tumira po ng check, tumakbo, ayan, magpo-promote na rin. Tinulak para hindi makapromote yung pawn, ayan, kinapture lang. Tumakbo yung king, so ito po yung quality up, lamang pa ng isang pawn, may mga pass pawn, kaya dadahan-dahanin na lang ito. Ayan, oops, bumalik. Oops, hinarang, para hindi makapasok ang Reyna. Okay, papalit na yung Reyna. Check. And nag-resign na. Bakit po magpo-promote? Magpo-promote Ayan. Tapos pagka-capture mo, check. Ubos si Nepo. Sinong last round niya ngayon? Walang iba kundi si Grandmaster Ali Reza. Pagdating po ng round 11, solo lead na si Niman. Siya po ay may score na 9 points. Ang sumusunod sa kanya is si Hikaru with 8.5. So pag si Niman po nanalo dito or even tabla ata is good enough to win first place. Pero kailangan manalo para sure kasi baka magtay sila ni Hikaru. Anyway, ang tinira po dito ni Niman is E4 na sinagot ng Karokan. Knight F3, Knight D5, and then D3 lang. Napakakunat na Karokan naman yan. Parang may pagkakiya. Ang gusto mangyari dito ni Niman, ipalit mo na yung Reyna. Halika, tabla na lang siguro tayo. Kasi typer first na at least. Pero tingin ko champion siya by tiebreak Anyway, pagka D3 nag-bishop to G4, sinagot lang ng H3, umatras, and then Knight C3. Pagka Knight C3, nag-E6, nag-Queen to E2. Huwag kayong magtaka, ang weird niyan. Pero okay lang yan kasi may mga G4, Bishop G2 yan, or even G3. Doon po lalagay yung bishop. Na sinagot po ng bishop B4, tapos A3 lang, umatras, and then nag-G4 na nga, nag-bishop to G6, and then bishop D2 to prevent yung idea po ng D4. Pagkatira po ng bishop D2, nag-knight F6 develop, nag-E5, umatras sa may D7, and then nag-H4. Abay, napaka-aggressive po ng H4. Gustong kulungin ang bishop, no? Akala ko nung una, tabla lang gusto, pero hindi. Aggressive play tayo, guys. Pagka H4, na linagyan po ng question mark, ibalik ko lang po, no? Ang tamang tira daw po is relax lang. Pero ito talaga is napaka-aggressive na tira. Aatakihin yung bishop kukulungin. Na sinagot ng H6, abay mali. Ang best daw po is H5 equal. Mali daw po yung H6 kasi pagkatira po ng H5, atras, may tiradang G5. Ayun. Pero hindi naman po tinira yung G5. Ang ginawa is nag-bishop to H3 muna. Dahil yung G5 talagang paparating na yan. Hindi na mapipigilan. Ang ginawa po naman ni Alreza is nag-C5 to allow Knight C6 para makadevelop man lang. Na sinagot lang po ng B4. Abay question mark. Pero very interesting yung tinira na yan, no? Ibalik lang ng konti bago ituloy. Gulo ko sila laban. Talagang G5 ang pinapatuloy. Anyway, nag-B4 Ang tanong niya, Coach Libre yan, kakainin ko lang yan. Siyempre, pero tumira lang po ng Knight to B5. Another question mark na naman. Pero napaka-aggressive po ng datingan. Gusto pong chumek, talagang hindi ka na makakasing, tas may threat pa dito. Yan ang mga plano. Kaya po ang ginawa dyan ni Alreza is nag-bishop to C7 na lang. Pagka bishop to C7, nag-G5 na talagang grabe na. So, yung pawn dito ni hindi binawi. At G5 umatake. Sa pagka G5, sinagot po yan ng number 1 engine move ni Alreza na Knight to C6. So, anong meron? Develop lang. Kasi, pag kinapture mo yung pawn, let's say, capture natin, hindi kasi ginawa yan, no? Kakainin lang yan. Mukha lang may lamang dito, pero wala nagpakain ka na ng mga pyesa kanina Plus, meron pang ganito. Ayan, no? O, diba? So, hindi ganun kaganda yun. Kaya, ang ginawa po ni Niman is tumira po ng E6 lang. Grabe naman. Excellent.
excellent move with the idea pag kinapture mo, may kain dun. Diba? Kaya tumakbo lang yan. Pagkatakbo, nagkain na. Binawi na yung pawn. At ito po ay clearly better na for the side of Niemann. No? Halos winning na nga eh. Anyway, kinain po yung pawn sa e5. Libre. Abay, sinagot lang po yan ng knight takes to c7, queen takes to c7, and then nag-c3 si Niemann na linagyan ng question mark. Ibalik lang natin, no? Ang pinapatira po ng engine, number 1 engine mo, for some reason, abay, ako'y nabaliw din dito, mag-castling ka lang daw. Gulo eh, no? Castling lang. Anong meron pagka-castling? Hindi ko din mag-gets, pero pagka takes dito, capture, ito daw po ay lamang dahil yung king nasa gitna. No? Sabihin na natin mag-e6 para makasurvive, b5, natalon doon. Di ba ang gandang tingnan for black, pero after queen e3, it turns out this is just winning because of the f4, tapos may capture doon. Yung king hindi makakasling. Yung bishop hindi makagalaw. Yung tore na barahan. Kaya lamang na lamang. Ipit daw ba? Ganyan po ang nangyayari. Anyway, balik po tayo sa pinakatiradang ginawa ni Niemann. Nag-c3 po kasi nagkunat eh. Pagka c3, kinapture, takes, kaya po siya nag-c3, ayaw niyang patalunin dito. And then, f6 na nga halos, ganun din nangyari, except may insert na castling, no, instead of c3. So, nag-b5, ayan, ganyan pa rin, no, umatras, at ayun na nga po ang sinasabi ko, hindi po pwede dito. Kasi mamaya, matutulakan lang din yan. May ganito, may ganun, tapos may f4. So, dyan po pumunta sa d8 para depensa na sa e6 na sinagot lang ng d4 and then nag-e5 pa rin. Ayan, kailangan niya kasi mag-e5 for the sake of this bishop kasi hindi po siya makalabas eh. Kailangan makalabas para makakasling na. Na sinagot naman ng capture lang. Binawi po ng pawn and then nag-castling na si Niemann. At ito po ay winning na daw for the side of Niemann. Given pa yung oras, lamang siya ng konti, which is good. Nag-e4 po yan, hitting the queen at tinirahan ng rook to f or e1 para po ipin yung pawn, pero mali. Ang simpleng tira daw po is queen g3 immediately na nakakapagtaka. Hindi safe yung king pero gusto mo i-endgame. Yes, i-endgame kasi walang square yung mga pyesa. Yung idea po ng bishop e6 dito para maka-develop na hindi gagana dahil may pasok agad. Hirap na hirap. Hirap na hirap guys. Hindi na madipensahan to. Babagsak yun pag dinipensahan. Pero ang ginawa nga is nag-rook e1, nag-bishop to e6, and then kinapture lang. Tataka kayo dyan eh. Bakit pinakain yung reyna? Hindi pwede. Kasi tirahan ka lang ng bishop to h6. Ha? Takbo lang yung king ah. Bishop to c1. Usang gala. Walang magalawan yung kabayo. Ito po yung kasunod eh. Ayan Di makakilos. Walang joke. Walang depensa. Kahit queenless. Lupit no? Kaya brilliant sacrifice yan ng queen. So, nag-capture na lang doon and then pumasok queen to f5. Inaatake po yung kabayo and yung pawn at dinipensa ng queen to d7 and then bishop e3 na mali. Ang tamang tira daw po ay c4 immediately. Para pag nabarag ito, may capture doon. Hindi na madipensahan. Pero nag-bishop muna doon. Ito pong si Niemann na sinagot ng rook to f8 hitting the queen, tumakbo sa may e5 and then nag-rook to d8 na kailangan lang yung pawn. Wala na matira, wala na ding oras. 44 seconds on the clock. Pumasok yung tore. Nag-rook to a1. Tumira po ng king move. Ayan, kahit pa paano na-develop yung mga piyesa. Kaso pagkatira doon, ayan, eto po ang threat niyan eh. Kakainin po ito eh. Pag hindi ka pwede queen takes, bagsak to. Diba? Tapos may check doon pag nag-knight takes. So, ang ginawa po is tumakbo agad. Kinapture na mali pa nga. Ang tamang tira daw po ay c4 talaga yung pinapatira para may kain dito. Anyway, kinapture, nag-knight takes, and then bishop to f4. Bakit? Kailangan pong prevent yung check at kailangan makaharang kahit pa paano, mawala yung mga perpetual check o panggugulo. Nag-check na nga, humarang po. And then bumalik lang na mali. 18 seconds on the clock, anong gagawin mo? Paano makikita yung mga tira? Ito daw po best mo, bibibigay lang to eh. Mahirap makita yan kaya dumipensa, kaso pagka-depensa nagpasok ng tore, mali din. Ang tamang tira po is queen to d6. For some reason, endgame mo, wala pupuntahan yung kabayo, lagi may backrank threat. Kaso gumanon muna, bumalik, and then nag-queen d6 na. Ayan, eto okay na tong endgame dahil pag kinapture mo takes, walang pupuntahan yung tore kundi dito mapipin.
Ganun po mangyayari. Kaya nag-queen na lang doon na wala, bumigay na. Humarang, capture, takes, and then check again. Check again. Ayan, lilimasin talaga yung pawn sa mga sandamukal na check. Anyway, queen doon, pumasok yung reyna, check. Okay, tulak ng pawn, check, tulak ng pawn, at nalagas na. Nag-resign na. At ang final standing, ito po ang final standing ng event. Tingnan nyo. Champion si Hans-Mok Niemann. Second place si Caro Bogdan Daniel Diaz ang third place. Ayan sila bidit. Nandyan, Lekwang Le, Martinez, Panesh, Nelsarin, Alaresa, Duda, Nepo. Ayan, magkakatabi sila sa baba. Gleshuk. Ayan po ang nangyayari sa ngayon. Tingnan nyo po yung mga pinagtatalo ni Niemann. Ayan po. May tabla siya kay Kakper. Basta taga-Poland. Ayan po. Lakas ang pinagtatalo niya, no? Last 3 rounds, pinerfect niya. O puro panalo. Pati pala si Shigalko, tinalo niya din. Anyway, congratulations Hans-Mok Niemann. Abay, unang sali niya pa lang sa Title Tuesday na new format. Nag-champion agad. Anyway, hindi ako nakagawa ng video na matagal kasi nagbakasyon ako sa Pilipinas for 10 days. Abangan niyo po dahil sunod-sunod na ulit tayong gagawa ng video. Balik trabaho na tayo. Muli, ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye. Thank you po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.